everyone! For today's video, gagawa tayo ng personalized mugs that you can sell to your clients. So, ito yung mga samples ng mga mugs ko. Mga naka-display lang to dito sa office. But, for today's video, ang gagawin natin is personalized mugs na may pictures ng birthday celebrant and may kasamang name niya. So, yung mga ganong mugs, ginagamit ng mga clients namin for birthday giveaways or giveaways sa binyag, sa kasal, any occasion. So, unang-una, tuturuan ko muna kayo mag-layout. And yung mga templates, yung layout, ilalagay ko sa description box so that you can access para pwede na rin kayong gumawa at mag-offer right away ng personalized mugs. So, first things first nga pala, papakita ko muna pala sa inyo yung materials na gagamitin natin. First is 11 ounce sublimation mugs. Ganito yung itsura niya. Make sure na ang bibilhin yung mugs is sublimation. And ang madalas ko talagang binibili, hindi madalas, as in lagi kong binibili is yung Quaff brand. Q-U-A-F-F. Ganyan, Quaff. The 11 ounce to. Make sure na nakalagay sa description sublimation mugs siya kasi hindi natin pwedeng gamitin yung normal na mugs. Just make sure na for sublimation siya. 11 ounce. And then, ito, sublimation transfer paper. Ganito, Quaff brand lang din yung ginamit ko kasi one time na gumamit ako ng ibang brand na nabili ko sa Orange App. Ang pangit, nagsismudge. Ang offer pa naman namin ng tote bags. So, nagsismudge siya, nagkakaroon siya ng team na smudges sa gilid ng design. And you know naman kapag sublimation, hindi mo na siya maiko-correct eh. Kung mali yung na-print mo dun sa tote bags, yun na yun eh. Kung magkamali ka dun, reject na yun. So para maiwasan yung mga reject na finish output, ito ang gamitin natin. So subok ko na talaga. Try ako ng ibang brand na ko. Disaster. Next is thermal tapes. Ito siya. Thermal tapes. Parang ang bili ko dito 50 pesos each. Marami din to, makapal din to. Bumibili ako nito maramihan. So matagal ko talagang nagagamit. Thermal tapes, what else? I think yun lang naman. And yung printer na ginagamit is ito. Papakita ko. Ayan siya. Ayan siya guys. So ang printer na yan is Epson L121. Tapos ang ink niya is Hansol ink. Kagaya nito. Hansol ink. Bali halimbawa, gusto nyong mag-offer ng sublimation, magagamit nyo yung Epson L121 kapag kinonvert nyo siya sa sublimation. Magagamit nyo siya sa mugs, tote bags, pouch, wallets, dami pa. Mousepads. Nag-offer din kami ng mousepads. Marami siyang pwedeng panggamitan. So, sulit naman siya. Just make sure na pagkabili nyo ng printer na Epson L121, i-convert nyo na siya agad. Hindi nyo gagamitin yung original ink na kasama niya. Ang ipapalit nyo na kagad is yung Hansol ink. And marami namang tutorial sa YouTube kung paano mag-convert ng Epson L121 into sublimation. Kasi ibang driver yung i-install nyo nun. Tapos, magagamit nyo na siya for sublimation. Napakatibay niyan and very recommended talaga yan sa printing industry, yung Epson L121. Next pala is yung mug press. Ito yung gamit kong mug press, HT Veron. Ito. Color, siya, mint green. Ayan. So, later ituturo ko kung paano yung settings ng mug press. But first, mag-layout muna tayo. So, yun guys, mag-layout na tayo. Pupunta lang tayo sa Canva. Tapos, andito na yung, hahanapin ko lang yung mga designs ko. Ito. So, pag mag-layout kayo, ito yung unang-una yung gagawin. Gagawa kayo ng customized size. Ito yan eh. Dito siya nakikita sa side, yung customized na size. Tapos, ang gagawin nyo is 8.75 by 3.75 inches. So, saktong-sakto yan doon sa 11 ounce na mug. So, ito, click natin. Ito yung mga Pinterest-inspired na design ko sa mga mugs. Binibenta ko siya sa Shopee, Lazada, TikTok, tsaka dun sa mall. Meron kaming maliit na shelf na consigner kami sa Ayala Malls Vertis. Ito naman, nag-start siya sa mama ko kasi pang-gift niya sa mga friends niya. Ayan. So, nag-start na rin ako mag-offer kasi nasimulan ko na rin namang gawin. Yan. Yung may mga pictures tapos may name.
Tapos kapag nagre-request sila ng may design, ganon, so lalagyan ko lang din ng design. Ito namang project natin for today, nag-request si client ng yung mugs daw is may touch of gold and navy blue. So ito yung unang design na ginawa ko para sa kanya. Gumawa ako ng 4 na design na pwede niyang pagpilian. Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, ito yung pang-4. So ito yung napili niya, itong pang-4. I-download ko lang to, tapos ilalapat natin dun sa pinaka-layout, final layout natin. So da-download natin siya na PNG, tapos ito yung current page. Done, and then download. So, aantayin lang natin siya mag-download. By the way, itong layout na to, lalagay ko sa description box. For free na lang to, para right away makapagsimula agad kayo ng ganito lang siya, ganito yung itsura niya. So, yun na nga guys. Next na gagawin natin, once na ma-print nyo na itong design, pupunta na tayo dito sa pinaka-final na layout, which is, ang size niya is 3508 by 2480 pixels, which is basically ano lang naman yan, yung landscape na A4. So, pindutin natin. Pag pinindot natin yan, andito na tayo. Ito siya. May naka-ready na dito na 2 frames. Frames yung tawag dito. Sakto na siya kapag din-drag and drop nyo yung image. Ayan siya. So, sakto na siya. And then, download natin siya. Make sure pag dinownload nyo, naka PDF print. PDF print. And then, CMYK. Kasi for professional printing, page 6 ba to? O tama, page 6. And then, download natin. And then, magsa-start na tayo mag-print. So, once na-download na natin siya, punta tayo dito sa mga downloads. Ito na siya, yung mag-printing. Kasi naka-PDF siya. Ayan, ipiprint na natin siya. Tapos, ang settings nito is, ito, pipiliin nyo yung Epson, which is yung pang-sublimation natin na printer. Tapos, color, more settings tayo. Palitan nyo to ng A4. Pages per sheet, 1 lang. Fit to paper. Tama. Fit to paper yung tama. Kasi pag fit to printable area, liliit siya. Hindi siya sasakto dun sa 11 ounce na mug. So, fit to paper. Ayan yung settings na gamit ko. And then, punta pa tayo dito sa more settings. Ito, punta tayo dito. Pindutin natin si Epson L110. Kasi yung driver niya L110. Kasi kinonvert na nga natin siya. Pag nag-convert kayo ng Epson L121, gagamitin niya siya sa sublimation. Ito yung magiging driver niya. Preferences tayo. Palitan ulit to ng A4. Ito, Epson Matte and High. Ito, make sure na naka-Epson Matte kayo and High settings kasi para lumabas ng todo yung kulay ng printer. Next is okay na to. Punta tayo dito sa more options. Ayan. Wala na tayong isa-select dito. Ito lang. Mirror image. Kailangan, pag nagsa-sublimation kayo, kailangan laging naka-mirror image para paglapat nyo dun sa mug, tama yung itsura niya. Kasi babaliktad to pag hindi naka-mirror image. So yan, okay na natin. Tapos pwede na tayong mag-print ng 10. So mag-start muna ako sa 10. Tapos, pwede na natin siyang i-print. Hi everyone! It's 8 in the morning. By the way, may mga nasimula na ako dito, 20 pieces. 20 pieces na siya. Tapos, nung nakita ni client, nag-send ako ng video sa kanya. Nagpadagdag pa siya ng 20 pieces pa. So, all in all, 40 pieces na yung order niya. But, today, kailangan ko na kasi ihatid tong mga mugs sa kanya. Kasi, uuwi daw sila ng Thursday. And, kailangan niya na by afternoon or evening. Ganun. So, yun, gawin natin today yung personalized mugs niya.
So yan guys, kakatapos ko lang mag-breakfast and para hindi na tayo masyadong masikip dito sa table natin, ibabox ko na yung mga nagawa natin una. Ito. And ito yung mga layout na na-print. Ayan. So as you can see, sa isang sublimation paper, kasya yung dalawang design ng mugs. Ayun, yung mga orders kami sa Lazada and Shopee, tsaka sa TikTok. Pero mas kailangan ko to unahin kasi kailangan na siya today. Ayan, ayan siya. Ayan yung itsura niya pag nakabox na. Tapos lalagyan pa natin siya ng jute string, which is yung brown na ribbon, pang ribbon. Ayan na siya, nakabox na yung 20 pieces na nauna natin ginawa. So, mamaya lalagyan natin siya nito. Ito yung jute string. So, ngayon, maluwag na yung table. Gagawin na natin yung another 20 pieces na additional order ni client. So, let's go. So yun, kinat ko na yung mga layout na ilalagay natin dun sa new batch nung gagawin natin na personalized mug. So by the way, ang tingin ko best practice dito, kapag halimbawa nagugupit kayo ng design, kailangan manipis lang yung allowance niya. Ayan, sobrang konti na lang yung ano niya, yung space dun sa, ayan, sobrang konti na lang yung space. Para pag isinuot mo siyang ganun sa baso, kasi isusuot mo siya ng ganun sa mug. Pag isinuot mo siya ng ganun, magpapantay siya. So yan. Kasi before, ang ginagawa ko, hindi ko siya sinasagad yung cut dito. Pero nung tinry ko dito na, ayan, mas nagaan na siya. Mas pumantay siya sa mugs and mas okay yung mga ginawa kong mugs yung first batch. Kailangan i-share ko yung best practice kasi syempre pag pangit yung naging output mo, sayang, di ba? Hindi mo na matatanggal yung print dun sa mug. Hindi mo na siya pwedeng ulitin. Ang gagawin mo, ikaw na lang yung gagamit ng mugs na hindi maganda yung design, hindi pantay, di ba? So yan, as much as possible, ibibigay ko lahat ng tips sa mga tutorials ko kung ano yung mga best practices, kung ano yung mga errors na na-encounter ko before, ayun, para in case na kayo na yung gumawa ng project, hindi kayo masyadong magkamali. Ma-minimize nyo yung pagkakamali. But first, mag-unbox muna pala tayo ng mugs natin. Ayan. So, i-unbox ko na muna to kasi para makita natin kung ano yung laman. Kasi mamaya may basag. By the way, marami akong supplier ng mugs. Pero etong nabili ko sa kanila. Ito, nahanap ko lang sila sa marketplace. Sa kanila yung pinakamura. 27 each. So, kung if ever may magtatanong sa inyo, comment nyo lang. Bibigay ko sa inyo yung supplier. Yung iba kong supplier, nasa 30 plus yung, ano nila yung mugs nila. Pero wala namang problema yun. Kasi syempre, business naman yun. Pero, kung magbibusiness ka rin ng ganito, mas maganda, kumuha ka sa pinakamura na supplier. So, yan. Dito sa kanila ako unang bumili ng mugs. Tapos, bumili ako sa... Nagtatry din ako sa Shopee, ganyan. Okay din. Parehas naman okay. So, yan. Tingin ko wala namang nabasag kasi pinaship ko to sa Lalamove. Feeling ko wala naman. Sana wala. Pero kasi before, minotor lang yung una kong order dati. May isang mug na nabasag, natanggal yung handle. So, di ko na siya nagamit. Pero okay lang yun. Ganun talaga. Ganun talaga ang risk pag nagbi-business ka ng ganito. May times na sira or defective yung darating sa yung item. Pero, that's okay lang naman. So, next is magdidikit na tayo ng print sa mga mugs. Ididikit na natin siya dito sa mugs. So, now na mag-print na tayo ng mugs, ang materials na kailangan natin is thermal tape. Ito, thermal tape yan. Naka-dispenser siya kasi mas madaling dikit-dikit ng print sa mugs kapag naka-dispenser yung tape. Pero kung digupit, okay lang din naman. Tapos, bond paper, ETGSM to. Pero actually, alam ko, pwede naman kahit anong kapal nung bond paper. So, yun lang. Papakita ko sa inyo yung process kung paano tayo maglalagay ng print sa mugs.
So, ito na nga. Ito yung sinasabi ko kanina na isusuot mo ito yung ginupit natin na design. Isusuot mo siya dito sa baso. Itong handle ng mug, kailangan nakaharap to sa'yo kasi dito mo siya titingnan kung magpapantay siya. Ayan, medyo pantay naman siya. So, ang ginagawa ko, yung ibang crafter kasi, may ginagamit sila na parang patungan ng mug pag magtitip ka. Okay din naman na may ganun ka kasi matatansya mo talaga siya. Pero since wala pa tayong ganun, pwede na yung ganito. Low cost lang. Yan na. Tapos, pag nadikit mo na yung kabilang side, inaano ko lang siya, hinahawakan ko siya hanggang dun sa kabilang side. Yan. Kailangan pantay siya. Yan. Kailangan lapat na lapat siya sa baso, mga beshi, ha? Kasi masisira yung print pag hindi siya lapat na lapat sa baso. Yan. So, isi-secure nyo lang yung itong gitna. Yan. Ganyan lang siya. Dito, lagyan pa natin dito. Kasi pag pinrest natin yan sa mug, ewan ko ha, yung iba, yung depende kasi sa mug press eh. Pero ang gamit ko kasi is yung HTV Ron. There were times na kapag ipapasok na siya dun sa press, nagugusot yung dito yung mga dito, yung mga gilid-gilid. So kailangan yan yung una mong isi-secure kasi masisira yung print kapag ganun. Magugulat kapag balat mo ng baso. Sira na yung print kasi yung pala, sumabit siya dun sa mug press. Ayan. So sinisecure ko tong mga gilid-gilid na to. And then, dito rin sa baba. And sa baba. So, yan. Pag na-secure mo na yung gilid-gilid, dito na tayo sa gitna. Ito. Kailangan isi-secure mo rin siya kasi pwedeng maano siya eh. Hindi siya lumapat habang nagpipress. Ayan. So, nung first batch nito, yung unang 20 pieces na ginawa ko, ang diskarte ko, pinreheat ko na yung mug press. Ayan yung mug press nasa baba. Nasa sahig yung mug press. Ito, ayan. Kasi, alam kong gagamitin ko pa siya, so hindi ko siya tinago muna sa shelf. So, yan. Ang unang ginawa ko nung first batch nitong mga baso, pinipreheat ko na yung mug press. Kaya lang kasi, kapag halimbawa, natapos na, kasi ang pwede mong isa lang kasi dito sa mug press is dala-dalawa. So kapag halimbawa, sinalang mo na yung dalawa, tapos na, di ba? Kasi tutunog siya kapag tapos na siya mag-press. Tapos hindi mo pa nababalot lahat ng mga baso. So sayang yung kuryente, sayang yung init ng mug press. So this time, ang gagawin ko naman is, babalutin ko na muna lahat ng baso bago tayo mag-press para hindi rin sayang sa kuryente. Tsaka at least dire-diretso na yung paggawa natin kapag nakabalot na lahat. Kasi ito talaga yung matrabahong gawin, yung magbalot. Kasi ang mag-press mabilis lang. Tapos, kung halimbawa nanonood kayo sa mga ibang crafters, minsan gumagamit sila ng butcher paper. Pag nanood kayo ng mga tutorials, mga taga-ibang bansa na vloggers, gumagamit sila ng butcher paper. Pero I found out na pwede rin naman palang bond paper na lang. So yun na lang ginagamit ko. Kasi syempre, extra cost pa yun. Ang purpose naman ng butcher paper or nitong bond paper na to, kaya natin siya idodoble. Kasi there were times daw na sobrang init, parang pumuputok yung ink, ganon. So matatalsikan yung mag-press natin. Mag-sustain siya dun sa loob. Tapos, ang mangyayari, pag yung mga susunod na ipipress mo, pwedeng malagyan, marumihan. So, yun lang naman siya. Yun lang naman yung purpose niya. Nakasanayan ko na rin kasi kaya gumagamit na rin ako ng bond paper. Yan. Pero kung gusto niyo naman mag-butcher paper, okay lang din. Sa Shopee, sa Happy Station, nakakabili ng ganun. Pero, hindi ko siya alam gamitin. Hindi ko pa na-try kasi nag-search ako agad ng alternative. So, yan. Kapag secure na yung bond paper, ipipress na natin pa loob to. Itong part na to.
Yan. Extra protection din siya kasi hindi madaling masisira yung print habang pinipress. Kapag pinasok mo siya sa press kasi doble yung ano niya. Oh. Hindi basta-basta magugusot. Pero hindi naman to masusunog kahit matagal. Matagal mainit. Hindi naman masusunog tong papel. Magba-brown siya, yes. Pero hindi naman siya aapoy. Ayan. So ito, nakatapos na tayo ng dalawa. Ayan na. Nakadalawa na tayo. Hi guys! So, tapos na tayong magbalot ng mga mugs. Ayan. Nalagay ko na yung print dyan and then balutan na rin siya ng bond paper. So, ipipress na natin siya. Ito. So, ito yung heat press ko. So, pindutin lang natin siya. Ayan. So, ganito yung settings after natin ito na yung mugs. Nabalutan ko na siya lahat. 20 pieces na additional orders. And then, i-heat press na natin siya. Pag binuksan nyo yan, ito na ilalabas. Aantayin nyo lang siya mag-green. Mag-green yan kapag ready na yung heat press. And then, pwede na tayong mag-press ng mugs. So, ang settings ko dito is 480 seconds. Pero ito kasi yung una ko napanood na tutorial nung nagsisimula pa lang akong mag-offer ng personalized mugs. Pero, minsan may nabasa akong, may napanood akong tutorial na ang settings niya lang is nasa 200 ata. Ganon, parang nasa ganong lang. Tapos, antayin ko lang yung temperature niya. I think mga nasa 340 yung temperature na ginagamit ko sa settings ito. Pero ito, dumadagdag siya kasi nagpapainit na siya. Tapos, hindi ko na binago yung 480 seconds kahit may napanood akong tutorial na 200 seconds lang yung ginagamit niya. Kasi itong 480 na kasi nasimulan ko. So, hindi ko pa siya na-try sa 200 seconds. Pero next time ta-try ko. Pero kasi ito na yung nakasanayan kong settings. Hindi ko na siya binago. And okay naman yung result niya for me. So, hindi ko na muna siya binago. Pero next time, ita-try ko yung 200 seconds. Baka kasi hindi matingkad yung yun yung iniisip ko. Baka masayang yung mugs kapag nag-try ako ng ibang settings tapos hindi nag-work sa akin. So, nag-stick lang ako dun sa kung ano yung nag-work sa akin. Ayan, so okay na siya. Naka-green na to. So, that means pwede na tayo mag-press ng mug. So, ang settings pala talaga niya is 390 yung temperature niya tapos 480 seconds. So, ito yung sinasabi ko kanina. Sumasabit siya dito banda. Yan pag ipapasok siya. Pero ang technique dito, kailangan mauna yung dito sa mauna siya bago yung sa ilalim. So, yan. Be careful lang kasi sobrang init niyan. Ito lang yung iingatan ninyo kasi yung mga mug press, talaga siya. Masikip yung lalagyan niya ng mugs. Tapos, press na natin. Yan, magsasara siya. Tapos, wait lang natin matapos yung 400 seconds. Tapos, mamaya magbubukas na ulit yan. And habang nag-press tayo ng mugs, lalagyan ko na ng ribbons yung ibang mga, yung mga nagawa na natin dito. Lalagyan ko na siya ng ribbons. So, ito yung itsura ng jute string. Yan. So, gagawin ko muna ng ribbon. Yung mga nakabox na. So, ganito ko siya gagawin. Teka lang, baka mabuhol-buhol. So, yan, di ba? Nakaganyan siya. Itataob ko siya dito sa mismong string. Habaan lang natin. Yan. Tapos, para ka lang din nagbabalot ng gift. Tapos ipapakross mo siya. Tapos, mo siya ititihaya. And then, bubuhol mo. Tapos, para mas matibay siya, pinapasok ko siya dito. Tapos, ako siya ibubuhol na gano'n. Yan. Secure na yan. Saka mo siya i-ribbon.
Yan. Yan. Di ba ang ganda? Pwede nyo rin palang lagyan to ng card. Alam niyo yung card na parang thank you for coming, ganyan kung ipang-giveaway. Ito pang giveaway to eh. Pwede nyo offeran yung clients ninyo na maggawa ng cards, thank you for coming cards, mga ganon. Tapos dito nyo lang din siya isusuot. Mas maganda yun. Mas maganda. Mag-additional cost na lang kayo kasi mas maganda kung photo paper yung gagamitin nyo dun. Tapos ipapuncher nyo siya, tapos ilagyan nyo na rin ng photo top. Yun lang. Pero ito, okay naman na siya eh. Okay, so gawin natin yung ibang mga box. Hey guys, so ayan, medyo marami-rami na tayong na ribbon. Matatapos na yung first batch. Ito na siya. Yan yung itsura niya pag nakabalot ng ribbon. Tapos, ito naman, ito yung mga pinapalamig ko. Tinututo ko lang yan sa electric fan. Ayan, ganyan nga nung kwento ko kanina. Nagba-brown lang siya yung bond paper pero hindi siya nasusunog. Aantayin lang natin na mag-cool down lahat ng itong mga mugs. Tapos babalatan na natin siya. Ayan, dito sa kabilang table, ongoing pa rin. Nagpe-press pa rin ako ng mugs. So, ito, malamig na siya. Try natin balatan itong isang peraso. Ito, malamig na siya. Ayan. So, ito yung bond paper. Yan na, medyo sumasama yung print. Pero hindi naman siya masusunog. Matrabaho din pala magbalat nito. Kaya, dapat malamig na siya kapag binalatan niyo siya. Ang matagal lang naman dito, ito, kasi nga, puro tape. Pero ingatan nyo pa rin yung print kasi baka magasgas. May ginagamit ako dito eh. Ito, ginagamit ko siya pang weed to eh. Pero ginagamit ko na rin siya pang balat. Dito lang naman siya oh. Dito mo lang gagamitin. Huwag mo siyang gagamitin dun sa design kasi magagasgas. Diyan lang sa mga tape para lang matanggal yung mga thermal tape. Ayan o. Ayan na siya. Okay naman yung result nung second batch. Dito nyo lang gagamitin sa mga space lang. Huwag dun sa mismong makulay na print. Ito na siya. Diba? Ganda. Yan. Goods na goods yung result niya nung second batch natin. Pwede na natin tong ilagay sa box and ipagpapatuloy ko yung pagre-ribbon ng mga boxes tsaka yung pag-press ng mga mugs natin. Hi guys! So kakain muna ako kasi gutom na ako. It's almost almost lunchtime na rin. Tapos kailangan ko mag-in sa work at saka meron pa akong isang hindi nagagawa. Hindi pa ako naliligo. Hindi pa ako naliligo kasi kailangan unahin yung mga orders. Pero okay lang yun, ganun talaga. Negosyo pa. Negosyo pa. Tapos, meron pa kaming bultuhan na order na gagawin namin this week. Ayan, ito siya mga logos. 300 sets ng onboarding kits. So yun, ituturo ko rin kung paano namin yun ginagawa. Bale, 300 pieces na tote bags, 310 pieces to be exact. Tote bags, tumbler, and pens. So, isang set yon tapos 310 pieces yung order nila. So, sisimula namin siya this way kasi hindi pa dumarating yung tote bags, pinatahi pa. Pero yung tumblers, andito na. Yan, kaya nga napakakalat sa aming office. Ayan o. Ayan yung mga tumblers. Ito hindi ko pa na-unbox. Ito yung green tumbler. Ito orange and black. Ayan o. Sobrang sikip dito. At sobrang kalat kasi ayan o. May mga orders pa kami ng Shopee. Shopee, Lazada, TikTok. May mga orders kami. Hindi ko pa muna ginawa. Kasi kailangan unahin yung mugs. Kakain muna ako at maliligo kasi
habang hindi pa tapos yung mga mugs. Kasi kailangan ko na rin mag-time in. Ayan na guys, tapos na natin lahat ng 40 pieces na orders ng personalized mugs. So ayan na siya, ayan yung itsura niya. Ayan. Yung iba naman, kasi 20 pieces ganito yung itsura niya. Ayan. Sa another 20 pieces naman, ibang angulo. Bale yung kaliwang angulo ang nakalabas. Ayan siya. Pero picture pa rin ni birthday celebrant. Ayan, so aayusin ko na to, ibabox ko na lang. Ayan o, dami diba? Nakakatuwa. Sobrang ganda nitong ipang giveaway sa mga birthdays. Ganda! Nakakapagod siyang gawin, pero syempre, diba, pagkaperahan. Ayan, diba? Okay, so thank you sa panonood guys. And, ito ang ating basura. Sobrang grabe. Pasensya na, wala talaga akong time na ilagay muna siya sa garbage bag. Yung garbage bag naman, nandyan lang sa labas. So, ligpitan time na. Ang importante, natapos na natin yung order ni client. And mamayang gabi, nag-usap na kami na ihahatid namin sa kanila. So, yun lang. Antabayanan yung meron pa akong isang order na gagawin. Company naman yung katransact ko. Ayan, yung mga tumblers na yan. Wala pa yung mga tote bags. May kasama kasi siyang tote bags. So, gagawa pa rin ako ng tutorial doon. Antayin ninyo. Thanks for watching!